At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po yung mga hints para kay chapter 1175. So actually parang hindi lang hint eh. Ito yung binigay sa atin ng leaker natin para may pagka-spoiler pa to kasi yung iba ay talagang obvious na kung ano yung pinapatukuyan yan. But anyways, ay ito nga isa-isa nating i-review yung mga hints na binigay at unang-una, binigay nga rito itong Devil Fruit na Gomu Gomu no. At next naman, meron din dito King versus God at ang sunod naman dito, Nidhogg. So karamihan parang mga words lang yung ibinibigay sa atin ng leaker natin at meron pa nga rito ito yung naglalakad itong si Dory at nabanggit niya itong mga salita na to, this is the judgment of Elbaf, the God of War, at ito hinighlight dyan itong the God of War. So mamaya ay i-review nga natin dyan at lastly ay itong hint na to, itong dragon versus dito na kay Sun God Nika. At so ayan yung mga hints na binigay sa atin ng leaker natin at so now ay isa-isayin natin pag-usapan itong mga to at unahin natin dyan itong Devil Fruit na Gomu Gomu no. So dito pagdating naman dyan, sinabi na ng leaker natin na lore yung pag-uusapan natin rito. So ayan yung pinapatukuyan ng Devil Fruit na to. So kaya nga sinabi ko kanina na parang hindi na hint eh yung binigay ng leaker natin para may pagka-spoiler na. So kaya dahil nga dyan ay ina-expect natin na yung pag-uusapan dyan itong Devil Fruit na Gomu Gomu no at pati na rin yung origin yan. So ito yung ina-expect dyan. Kaya kasama na nga rin dito o inaasahan na kasama dyan yung patungkol rito kay Sun God Nika. Kasi di ba alam natin yung mga Devil Fruit ay nalilikha yan dahil nga sa design ng mga tao. So ito ay sinasabi na sana ipakita nga dyan yung origin nito ng Devil Fruit pati na nito ni Sun God Nika. At yung iba naman ay sinasabi na baka kasama nga dyan pati yung istorya nito ni Joy Boy. Kasi di ba nililink eh itong si Joy Boy at saka nga itong si Sun God Nika. So yun, sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa familiar, itong si Joy Boy saka si Sun God Nika, definitely magkaiba yung dalawa na nga na yan. So yun sinasabi nga ng iba rito, paano ba nakuha ni Joy Boy itong Devil Fruit na Sun God Nika? Tapos yung iba, ganun yung tanong, yung hindi nga masyadong familiar, na ito bang si Joy Boy saka si Sun God Nika, iisa ba yan? So actually yung iba, pinagdedebatihan pa yan kung ito nga si Joy Boy saka si Sun God Nika ay magkaiba ng identity itong dalawa. Pero ako, hinihintay ko na lang talaga eh kung ano yung maayos-ayos na ano dyan, explanation dyan. Din ako nakikigulo sa kanila. Pero yun, kung meron kayong mga ibang kuro-kuro o idea patungkol nga rito kay Joy Boy sa kay Sun God Nika, kung magkaiba ba silang dalawa, ay siguro pa i-comment na dyan sa baba. Pero maliban pa nga rito, ay iniisip naman ng ibang side pa sa One Piece community natin na may kinalaman ba itong Devil Fruit na Gomu Gomu na to dito sa D-Clan. Dahil nga di ba yung D-Clan ay yung pinakakaaway na ng world government nila Imusama. But anyway, so ang daming sanga-sanga na ng mga naisip na ng One Piece community natin. Pero yung sure dito, yung sinabi syempre ng leaker natin na lore yung pag-uusapan dito sa Devil Fruit na Gomu Gomu no. And so ayan, dahil dyan, punta tayo dito naman sa side ni Roxy Sebek. So dito siguro medyo familiar kayo dahil nga di ba si Sebek may hinahanap yan na dalawang Devil Fruit at sinasabi niya na yun yung kailangan niya para maging hari siya ng buong mundo at pwede natin sabihin siguro para ma-overthrow niya yung world government. At so now, yung isang pruta sinabi niya matatagpuan yan sa bansa ng Elbaf. So ibig sabihin definitely yung isang prutas ay eto nga yan yung nakain na ni Prince Loki. At para naman dun sa pangalawang Devil Fruit na hinahanap ni Sebek ay possible na baka eto naman yan yung Devil Fruit na ni Sun God Nika which is yung Gomu Gomu no. So kaya inililink kinokonek na baka nga sa pag-uusapan din sa lore ng Devil Fruit na Gomu Gomu no baka maisama dyan itong mga D-Clan na to. But anyways ay ayan lang naman yung para sa first hint natin at now punta naman tayo sa second hint at eto na nga yan yung salitang Nidhogg. So ayan lang talaga plain yung binigay ng leaker natin. Pero ito, definitely ang pinapatukuyan nga niya na ito na nga yung si Prince Loki, yung Devil Fruit na nakain niya. So sa nakalipas na chapter, pinakita na ito nga si Prince Loki, nag-transform siya into dambuhala na parang dragon. Pero hindi pa sinasabi ron nga kung ano itong Devil Fruit na nakakain ni Prince Loki. Pero ito kita natin na talagang dragon na dragon itong si Prince Loki. So now, since na ito na nga yung hint na binigay na Nidhogg, yung nakakain nga ni Prince Loki na Devil Fruit dyan, ibig sabihin hindi siya nag-shape-shift. So talaga may specific lang na creature itong si Prince Loki dyan. At actually sinasabi nga nung marami, matagal lang na foreshadow sa atin ni Oda itong Devil Fruit nga ni Prince Loki. At kung matatandaan nyo sa cover page na nga to medyo matagal na dito pinakita nga ni Oda na habang lumilipad ito sila Luffy, meron silang kasama rito na isang napakalaking dragon na kulay purple.
So now, yung iba sinasabi, di ba black nga si Prince Loki, yung dragon niya sa nakalipas na chapter. Pero dito sa cover page na to, purple yung kulay nga ng dragon. So dito, possible na kaya kulay purple itong dragon na ginawa ni Oda dyan dahil yan yung nagre-represent naman para sa kulay ni Prince Loki. So alam naman natin yan, di ba? Yung kulay ni Prince Loki ay purple yan. At kung papansinin nga rin, pati ito, yung mata ng dragon dito ay katulad yan ng sa mata nito ni Prince Loki. So kaya nga, sinasabi na dati pa man din talaga ay fino-foreshadow na ni Oda kung ano, itong yung nakaing devil fruit ni Prince Loki. At ito nga ngayon, inisa-isa yung features o yung katangian ba na tinataglay ng isang Nidhogg. At sabi nga rito na yung Nidhogg ay isang black dragon yan. So parang katulad kay Prince Loki sa transformation niya sa nakalibas na chapter, isang black dragon din si Prince Loki. At ito nga, dagdag pa dyan na itong creature ng Nidhogg ay glowing yung mga mata niyan. So nagliliwanag yung mga mata nito na parang katulad kay Prince Loki. So nakita naman natin yan sa mga nakalipas na chapter na pinoportray ni Oda na seemingly yung mga mata ni Prince Loki nagliliwanag nga rin yan. At ito yung sa pangatlo, yung Nidhogg, naninirahan yan sa may ilalim na banda ng puno ng Yggdrasil tree. So parang katulad dito kay Prince Loki nung nakita natin yan, di ba? Nandun siya sa may underworld, which is yung bottom na ng Yggdrasil tree. At ito lastly, ito medyo makulit lang na yung Nidhogg may messenger siya na isang squirrel. At ito nga lately ay si Prince Loki ay di ba nga nakita natin na yung kanyang hammer pala ay isang squirrel pala yan. So ito may kasama rin na squirrel. Ito si Prince Loki na parang katulad nga dito yan sa isang Nidhogg na creature. At so ito yung mga features na kinukunik kay Prince Loki pati na sa isang Nidhogg. So yan guys, kung meron kayong ibang naiisip na kung ano ba yung pinapatukuyan nung hint natin na Nidhogg, kung yan ba yung devil fruit ni Prince Loki o hindi, ay siguro pa i-comment na lang din dyan sa baba para may idea lang tayo kung ano yung possible na pinapatukuyan ng mga hints na nga na yan. But anyways, ay maliban nga dito, punta naman tayo dito sa isa pang hint na kung saan ay sinabi nga rito ni Dory habang naglalakad siya dyan, this is the judgment of Elbaf, the god of war. So ang tanong rito, sino yung god of war na sinasabi rito ni Dory? So now, puntahan natin dyan itong hint na to kasi parang related yung hint na yun saka itong hint na to. At dito nga pinapakita, may dragon versus eto ng si Sun God Nika. At isabay na rin natin, pasok na rin natin dyan itong hint na kung saan sinabi nga dyan, King versus God. So dito naman ang tanong, sino yung king? Sino yung god? So dito karamihan ang sinasabi, etong si Imusama siya yung king na tinutukoy dun sa hint kasi nga itong si Imusama yung umuupo dun sa trono, sa empty throne. At sa kabilang banda, etong si Luffy naman yung sinasabi dyan na god dahil yun nga referring kay Sun God Nika, isang Diyos si Sun God Nika. At so now, since sinabi nga rito sa hint natin na king versus god, kaya ina-expect na maglalaban na rin sa wakas itong si Imusama at saka si Luffy. Pero syempre, ay hindi pa natatapos dyan dahil may ibang kuro-kuro pa yung lumalabas patungkol rito na sinasabi baka hindi si Imo yung kalaban ni Luffy, kung hindi etong si Prince Loki. So bakit ganun? Kasi nga diba etong si Prince Loki siya nga yung king dyan sa bansa ng Elbaf. So dito ang possible nga raw pwede mangyari etong si Prince Loki dinomi reverse yan ni Imo Sama dahil nga ang pinagbasihan niya na eto nga yung hint na binigay, eto si Sun God Nika versus dito sa napakalaking dragon na to. Di ba nga kakatransform lang ni Prince Loki sa pagiging isang dambuhalang dragon. So kaya nga ang tanong rito, kung hindi si Prince Loki etong dragon na to, posible ba na itong si Imusama nag-transform siya into dragon o ano ba yan? Baka pinoses ba ni Imusama etong si Prince Loki dyan habang naka-dragon form siya? So ayan yung mga katanungan na naiwan nga rito sa hint na binigay sa atin. So kaya yan guys, kung meron kayong mga ibang kuro-kuro o idea patungkol dito sa mga binigay sa atin na hint, ay siguro pakishare na lang sa amin sa may ibabasa, pakilaglag na lang yung mga idea nyo dyan. At din pagkatapos nga nyan, isihan guys, hanggang dito lang itong hints natin para kay chapter 1175. At so ayan, bago pala tayo matapos ay konting announcement lang po na yung bala ko pong gawin dito sa main channel natin na ibalik siya sa original na ginagawa ko yung manga series. So sa second channel kasi ako nakatambay ngayon doon ako nagmamanga series at ginagawa ko dun si One Punch Man. So ngayon kung di pa po kayo nakasubscribe doon kay second
channel natin, okay lang naman kasi medyo malayo-layo na yung nasimulan ko doon kay One Punch Man. So yung mga nagawa ko doon ay ilalaglag ko na lang dito, i-up ko na rin dito sa channel ng to. Kaya okay lang po kahit di kayo mag-subscribe doon. Pero kung meron pa kayong ibang naiisip na manga series, ay pwede yung i-comment yan sa baba. At ayun, yung sisimulan natin sa channel natin dito. At yun nga, ay reminder lang, huwag kayong mag-alala, itong si One Piece natin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-review natin dito, yung mga theories niyan, o kaya yung mga analysis patungkol sa mga chapter na lumalabas niyan. Tuloy-tuloy pa rin naman, walang mababago, madadagdagan lang. At so ayan by next week po ay ilalagay ko na rito yung sa kung saan natapos yung sa season 3 ng anime ni One Punch Man. At ayun nga, dun sa mga nanood na nito o nandun sa kabilang channel, syempre huwag niyo na panoorin guys itong video natin ni One Punch Man. So ano lang to, para dun sa mga kasama natin na wala pa sa second channel natin na trip na manga series si One Punch Man natin. So yun na naman at ulit, ay maraming salamat guys sa walang sama pagsuporta sa channel natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.